Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Paalaala sa atin ng ating minamahal na Arsobispo, naging Kardinal ng Maynila, Arsobispo rin ng Maynila, ang Cardinal Rosales. Ang banal na misa ang pinakadakilang panalangin na pwede nating ialay sa Ama. Pero ang panalangin ito ay hindi sa atin. Ito ay panalangin ni Jesus. Dito tayo nakikisa sa ating pagpupuri sa Diyos, sa ating pagpapasalamat sa Kanya, sa ating iba't ibang kahilingan. Dala-dala natin ngayong umagang ito sa banal na misa. Lalo tigit sa banal na misang ito, sama-sama rin nating ihingi ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang liwanag para sa mga nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala mo si Santo Padre Pio sa iyong sambayanan upang pakanin ang iyong mga tupa at akayin sa pagkauliran. Pagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na matapat naming maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at masundan namin ang ipinakita niyang halimbawa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi sa akin ng Panginoon na pumunta ako sa Jerusalem at ipahayag ito sa lahat ng naroroon. Natatandaan ko ang iyong katapatan noong bata ka pa. Mahal na mahal mo ako nang tayo'y bagong kasal. Sinundan mo ako sa gitna ng disyerto, sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman. Israel, ika'y akin lamang. Ikaw ang pinakamainam na bahagi ng aking ani. Pinahirapan ko ang lahat ng nanakit sa iyo. Pinadalhan ko sila ng mga kaguluhan. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Dinala ko sila sa isang lupaing masagana upang tamasahin nila ang kayamanan niyon. Ngunit dinungisan nila ang ibinigay kong lupain dahil sa karumaldumal nilang mga gawain.
Di man lamang nagtatanong ang mga saserdote, nahan na ngayon ang ating Panginoon. Di ako nakikilala ng mga dalubhasa sa kautusan. Hindi sumusunod sa akin ang mga pinuno. Nangangaral ang mga propeta sa pangalan ni Baal. Sumasamba at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kaya manginig kayo sa takot o kalangitan. Manggilalas kayo at manghilakbot. Akong Panginoon ang nagsasalita. Dalawa ang kasalanan ng aking bayan. Tinalikdan nila ako, akong bukal ng tunay na buhay. At humukay sila ng sariling balon, mga balong walang maibibigay na tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Ang wagas na pag-ibig mo, o poon, ay walang hanggan. At ang iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan. Ang matuwid na hatol mo'y sinlalim ng karagatan. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. O Diyos, yaong pag-ibig mo'y mahalaga at matatag. Ang kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak. Sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan. Doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Sa iyo rin nagmumula yaong lahat na may buhay. Ang liwanag na taglay mo ay sa amin umaakay. Patuloy mong kalingain ang sa iyo'y umiibig. Patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Ang lahat po ay magsitayo. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga abang. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa.
Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakikita, at nakikinig, ngunit hindi nakaririnig, ni nakauunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaías na nagsasabi, "Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakikita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, di sinsanay, nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin. At pinagaling ko sila," sabi ng Panginoon. "Mapalad kayo, sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita, at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsiupo. Kung inyo pong mapapansin ay napakarami pong pari ang nasa altar ngayon. Ito po ay sapagkat ang Vicariates 12, 13, and 14 ng Archdiocese ng Lipa, ang mga kaparian po ay naririto bilang bahagi po ng pagpapalaganap, patuloy na pagpapalaganap ng debosyon kay Santo Padre Pio. Ito po ay bahagi na rin ng ating mga gawain bilang paghahanda sa official declaration ng International Shrine of Saint Padre Pio. Kasama po namin sa bikariyang ito, 12, 13, and 14, ang Bikaryo General ng Archdiocese ng Lipa, si Monsignor Ruben Di Maculangan. Kaalinsabay po ng pagpapalaganap ng debosyon kay Santo Padre Pio sa buong Archdiocese ng Lipa ay ang pagpapalaganap din po nito sa iba't ibang panig ng mundo, na ito naman po ay pinangungunahan ng ating pinakamamahal na Rector and Parish Priest ng International Shrine of Saint Padre Pio, si Father Oka. Kaya sa pangalan po ng lahat ng mga pari na nasa altar, mga diakono, kayo pong lahat ay tinatanggap ko dito po sa International Shrine of Saint Padre Pio. Nawa po ay patuloy na lumalim ang ating debosyon sa Kanya. Mga pinakamamahal, malimit nating makikita sa banal na kasulatan, lalo't higit sa lumang tipan, na ginagamit ang larawan ng magkasintahan para isalarawan ang ugnayan ng Diyos at ng tao. Napakarami pong mga bahagi ng banal na kasulatan, lalo't higit sa lumang tipan, na gagamitin yung larawan ng magkasintahan para isalarawan ang ugnayan ng Diyos at ng tao. Ito po ang makikita natin ngayon sa unang pagbasa
mula sa aklat ni Propeta Jeremias. May ilang bahagi po akong babasahin at sana po habang binabasa ko ito, makita natin na hindi lamang ito karanasan ng bayang Israel. Itong paggamit ng Diyos ng larawan ng magkasintahan, hindi lamang ito larawan para sa bayang Israel. Ito'y larawan para sa bawat isa sa atin ng ating relasyon at ugnayan sa Panginoong Diyos. Ano ang sabi ni Propeta Jeremias sa unang pagbasa ngayon? Sinabi sa akin ng Panginoon na pumunta ako sa Jerusalem. Ito ang utos ng Panginoon kay Jeremias. Pumunta ka ng Jerusalem. Ipahayag mo ito. Natatandaan ko ang iyong katapatan nung bata ka pa. Mahal na mahal mo ako nang tayo ay bagong kasal. Siguro po marami sa inyo ay makaka-relate dito. Nung magkasintahan pa lamang at nung bagong kasal, sweet na sweet. At halos hindi mapatid ang usapan. Magkausap na sa cellphone, pagkababa ng cellphone, magti-text pa. Hindi mapatid ang usapan. Ang nakakalungkot, habang tumatagal ang pagsasama bilang mag-asawa, isang buong araw, hindi na nag-a-update. At kapag nagtanong ang asawa, nasaan ka? Magagalit pa. Ibig sabihin, ito ay karanasan ng maraming mag-asawa at maraming magkasintahan. Magaling lamang sa simula. Ang sabi ng Panginoon sa bayang Israel, mahal na mahal mo ako nang tayo'y bagong kasal. Sinundan mo ako sa gitna ng disyerto, sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman. Ibinabalik ng Diyos ang alaala ng bayang Israel nang sila'y palayain sa Ehipto at sila'y nagpunta sa disyerto 40 taon. Disyerto, pero bumubukal ang pagkain. Pagkain ng mana na ipinagkakaloob ng Panginoon. Hindi lamang bumubukal ang pagkain, bumubukal ang tubig. Kahit sa disyerto, ito ang pag-ibig ng Diyos sa bayang Israel. Mga pinakamamahal, katulad ng sinabi ko kanina, hindi lamang ito karanasan ng bayang Israel. In the silence of our hearts, let us identify ourselves with the Israelites. Ipinagkakaloob ng Diyos ang lahat sa atin. Ang lahat ay biyaya ng Diyos. Pinabubukal ng Diyos ang lahat ng kailangan natin. Kahit sa mga pagkakataon at mga karanasan na ang pakiramdam natin ay tigang na disyerto. Tigang na disyerto. At marahil marami sa inyo galing sa karanasan ng tigang na disyerto, tigang ng pagkakasakit, tigang ng krisis sa pamilya, tigang sa krisis na personal. Pero naririto ang Diyos ngayon habang kayo'y nagdadasal sa simbahan ni Santo Padre Pio. Pinabubukal niya. Pinabubukal niya. Israel, ikaw ay akin lamang. Ikaw ang pinakamainam na bahagi ng aking ani. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ngayon sinasabi ng Diyos, ikaw ay akin. Ikaw ay akin. Mahal kita. Ikaw ay akin. Pinahihirapan ko ang lahat ng nananakit sa iyo. Pinadadalan ko sila ng kaguluhan
akong Panginoon ang may sabi nito. This is the way God took good care of the Israelites. And this is God, how God takes care of us. He defends us. He defends us because God is our Father. God is our Father. He defends us. He provides for us. He loves us. Papaano hindi magiging bukal ang disyerto sa ganitong Diyos Ama, mga pinakamamahal? Ito ang pag-ibig at katapatan ng Diyos. Pero anong iginanti ng bayang Israel? Ang sabi ng unang pagbasa ngayon, sumamba at naglilingkod sila sa mga Diyos-Diyosan. Despite the faithfulness of God, the response of man is infidelity. Hindi ba't ganoon din tayong mga tao? Sa gitna ng pag-ibig ng Diyos, sa gitna ng pagkakaloob ng Diyos ng lahat-lahat, ang iginaganti natin ay ang paglayo sa Diyos na ang tawag natin kasalanan. Hindi tayo nalalayo sa bayang Israel. Pinuspos ng pag-ibig, pero ang iginanti sa Diyos, kakulangan sa tapat na pag-ibig. Pakinggan po ninyo ang sinabi ng Panginoon sa lumang tipan kay Propeta Jeremias. Dalawa ang kasalanan ng aking bayan. Dalawa ang kasalanan ng aking bayan. Tinalikdan nila ako, akong bukal ng tunay na buhay. Pakinggan niyong mabuti yung kasunod na sasabihin ng Panginoon. This is not only very poetic, but this is very real. Tinalikdan nila ako, akong bukal ng tunay na buhay, at humukay sila ng sariling balon, mga balong walang maibibigay na tubig. Humukay sila ng balon, pero ang balong yon ay walang ibinibigay na tubig, pero tinalikuran nila ang bukal ng tubig. Mga pinakamamahal, pwede nating makita ang sarili natin bilang mga tao sa ganyang larawan. Tumingin tayo sa kapaligiran natin at makikita natin kung papaano tayo humuhukay ng sarili nating balon sa pag-aakalang sa balong yon, bubukal ang tubig. Pero sa huli, ang nakita natin ay tagtuyot. Tagtuyot sapagkat iniwan natin ang bukal ng tubig. Humuhukay tayo ng salapi. Pero ang salapi ay nagmula sa pang-aapi at pagnanakaw sa kapwa. It is a useless cistern. It does not produce water because we have abandoned God, the source of water that gives everlasting life. Humuhukay tayo ng kapangyarihan,
pero kapangyarihang hindi nakatuon sa paglilingkod sa kapwa, kundi para palakihin, payamanin ang mga bagay na makasarili. It is a useless cistern. It does not produce water because we have abandoned the living water that gives life. At sa personal nating buhay, mga pinakamamahal, anong hinuhukay natin? Pwedeng tayo hukay ng galit sa kapwa, ng hinanakit sa kapwa, ng sama ng loob sa kapwa. It is a useless cistern. It does not produce water because we have abandoned the living water. At sa aspetong ito, mga pinakamamahal, magandang matuto tayo kay Santo Padre Pio. Kung may isang bagay po nakahanga-hanga kay Santo Padre Pio, bukod pa po sa kanyang maraming himala na ginagawa magpahanggang ngayon, ito'y ang lalim ng kanyang relasyon at ugnayan sa Panginoong Diyos. Kung kaya't nasabi ni Santo Padre Pio, prayer is our key to the heart of God. Ang panalangin ang susi upang ang puso ng Diyos ay mabuksan. Mga pinakamamahal, tayo po ay pinagkalooban ng pambihirang biyaya at karangalan na ang simbahang ito ni Santo Padre Pio dito sa Santo Tomas, probinsya ng Batangas, dito sa Pilipinas, ay kilalanin hindi lamang sa Pilipinas bilang national shrine. Ngayon, tayo po international shrine. Ibig sabihin, sa buong mundo, ang simbahang ito, mga pinakamamahal, sa buong mundo ay kinikilala bilang lugar ng debosyon kay Santo Padre Pio. At kung may isa pong bagay na dapat malalim sa isang dambana, lalo't higit sa international shrine, this is a place of prayer. This is a place of prayer. Ito'y lugar ng panalangin. Lugar kung saan tayo'y lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio upang kahit papaano mabuksan natin ang puso ng Diyos at mula doon dadaloy sa atin ang biyaya ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Kung ang panalangin yon ay magbubunga na ang pilay ay makakalakad, salamat sa Diyos. Kung ang panalangin yon makapagbubunga na yung may sakit gagaling, salamat sa Diyos. Pero tatandaan ninyo, hindi man makalakad ang pilay, hindi man gumaling ang may sakit, walang sayang na panalangin, mga pinakamamahal. Walang sayang na panalangin. Bakit? Sapagkat sa pananalangin na yon, nabuksan natin ang puso ng Diyos upang ang puso natin
maipagkaisa sa Kanya. Tigang na disyerto, ngayon may dumadaloy na tubig. Kung inyo pong mapapansin sa mabuting balita ngayon, si Jesus ang sabi, nangangaral ako sa pamamagitan ng mga parabola upang tumingin man ng tumingin, hindi sila makakita. Makinig man ng makinig, hindi sila makarinig. Anong problema? Hindi sa mata, hindi sa tainga. Ang sabi ni Jesus sa mabuting balita, mapurol ang kanilang isip. My dear brothers and sisters, every time we pray, we are sharpening our minds so that we will not dig useless cisterns. By sharpening our minds through prayer, we are approaching Jesus, the source of everlasting life. Halinang mga pinakamamahal, lumapit tayo kay Kristo sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Iwanan na natin ang mga balon na walang ibinubukal na tubig. Lumapit tayo kay Kristo at hayaan nating mababad tayo ng kanyang tubig ng biyaya upang sa liwanag ng ating kaisipan, wala tayong ibang lalapitan sa pananalangin, kundi si Kristo, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Magsitayo na po ang lahat. Buong kataimtiman tayong dumulog sa ating amang mapagkalinga. Kalakip ang kababaang loob, ipahayag natin sa panalangin ang mga kinakailangang biyaya at pagpapala ng ating sambayanan. Sa bawat dalangin ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang mga hinirang na mamuno rito, ang banal na Papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari, ay buong katapatang pangasiwaan ang simbahang Katolika at buong tapang na magabayan ang sambayanan na maipamuhay ang aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong daigdig, upang pahatdan ng Diyos ang sangkatauhan ng mga lider na naglalaan ng sarili at buong katapatan nawa nilang akayin ang mga mamamayan sa landas na ang nagahari ay kapayapaan, kaunlaran at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong kapos sa lahat ng uri ng pangangailangan, mga ulila at balo, mga biktima ng digmaan at kalamidad, at yaong nasa malalayong lupain, upang ang walang hanggang awa at pagkalinga ng Diyos ay matagpuan nawa nila sa kanilang mga tiisin at kalumbayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating pamayanan, upang ang umiral nawa sa ating mga tahanan ay kapayapaan
at ang diwa ng pagmamahal ni Santo Padre Pio sa mga dukha ay maibahagi nawa natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming maawain, pakinggan mo nawa ang naging pagdulog namin sa iyo at sa iyong habag. Nawa ang iyong habag nawa ang maging daluyan ng iyong mga biyaya na maglalapit sa amin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristong Panginoon, nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, lalanang ko'y dapat naming papurihan. Si Jesucristo sa may nagandong ng papurit Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloobong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Padre Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa nun ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna,
po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami nagpuos mong tunay. Pangasios naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay, upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo. Tulad nawa niya kaming magkamit na iyong pamana kay isa na ina ng Diyos, ang mahal na Birhen Maria, kasama ni San Jose ang kanyang esposo, kay isa ng mga apostol mga martir, ni Santo Padre Pio at kay isa ng lahat ng mga banal na aming inaasahan lagi nakiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ang aming Obispo Gilbert, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Ama, naming maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao
at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Nihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang lahat po ay magsitayo. Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay Santo Padre Pio sa pagkauliran sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong pong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita dito sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa atin pong mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Santo Padre Pio noong siya ay nabubuhay pa. Nawa, maging daan ang atin pong mga healing bundles sa pagkakamit ng kagalingan na nagmumula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan po namin kayong lahat na nagnanais na maging kasapi ng Confradia de Santo Padre Pio. Ito po ay isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa ating Santo Patron. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ngayon pong buwan ng Hulyo sa kauna-unahang pagkakataon, isinagawa po ng Confradia de Santo Padre Pio ang pananalangin ng nobinaryo sa 7 sakit ni Santo Padre Pio. Kanina pong 8 ng umaga. Ika-4, ngayon din pong araw, ika-23 ng Hulyo ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng ating healing masses at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay ngayong ika-9 ng umaga at mamaya pa rin ika-5 ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula pa kanina, ika-8 ng umaga at magpapatuloy hanggang mamaya ika-3 ng hapon,
Patuloy nating ipinagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental services at acupuncture. Layunin po nating magkaroon ng pangkahalatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at mga kapuspalad. Sa mga lubos pong nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay lalapit lamang sa registration area sa atin pong Divine Mercy Sanctuary. Kaugnay po nito, ang recipients po ng atin pong mga charity works, ang pangunahing tatanggap nito ay ang ating mga lolos and lolas bilang bahagi ng ating pagdiriwang ng Grandparents' Day ngayong pong buwan ng Hulyo. Ikalima, pinagbibigay alam po sa lahat na ang atin pong main church dito sa ating dambana ay pansamantalang isasara simula po bukas, July 24, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio at sa opisyal na deklarasyon ng ating dambana bilang international shrine. Inaanyayahan po ang lahat na makiisa sa panalangin habang isinasagawa ang mga kinakailangang paghahanda para sa nabanggit na mahalagang pagdiriwang. Ang lahat po ng ating mga misa ay isasagawa sa Divine Mercy Sanctuary for Pilgrims. Maraming salamat po sa inyong pangunawa at patuloy na pagsuporta. Ika-6, malugod po namin kayong inaanyayahan na maging kabahagi ng ating mga paghahanda sa nalalapit na opisyal na deklarasyon ng ating dambana bilang international shrine sa pamamagitan ng inyong mga suporta sa atin pong mga gawain. Ang atin pong mga tagapaglingkod ay namamahagi ng mga sobre para sa mga nagnanais magbigay ng kanilang tulong at handog. Kung nais po ninyong magbahagi ng personal na donasyon o anumang uri ng suporta, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating pamisahan o kaya naman sa ating pong opisina. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pakikiisa, panalangin at patuloy na pagmamahal sa ating dambana. Naway pagpalain kayo ng poong may kapal sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Kahulihan po, patuloy po ang pagpapaalala natin sa inyong lahat na maging mapagmatyag at mag-ingat laban sa mga magnanakaw at sa mga taong nananamantala sa kapwa, lalo na sa mga PWD, senior citizens at walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Nakakalungkot man pong aminin, pero dito po sa ating dambana ay meron pong mga ilang kaso na naiulat na katulad po nito. Inihigayat po natin ang bawat isa na magmalasakit at magbantayan. Kung may napansin pong kahinahinalang kilos o pangyayari, agad po itong ipagbigay alam sa kinauukulan upang maiwasan ng anumang kapahamakan. Maraming salamat po at naway manatili tayo ligtas at pinagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Sa diwa pa rin po ng pasasalamat, maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa atin, sa ating FB page, lalo na yung bagong mga kaibigan ng Pambansang Dambana mula po dyan sa Jakarta, Indonesia, kung saan naisagawa natin ang pagpapalaganap ng debosyon kay Santo Padre Pio noong July 16 hanggang 21. Kung mapapansin nyo po, hindi natin nakasama ang Arsobispo ng Lipa sapagkat from promotion devotion, tumuloy po siya at umattend ng Federation of Asian Bishops Conference to represent CBCP sa meeting sa Jakarta, Indonesia. Salamat po din sa lahat ng nakiisa sa ating banal na pagdiriwang at mga naghandog ng kanilang mga alay at intensyon. Ganun din po sa ating mga servers and volunteers na naglingkod sa ating banal na misa. Ganun din ang ating pasasalamat, taus-pusong pasasalamat sa mga nakakatulong natin at patuloy na nakakatulong sa ating charity works ngayong buong maghapon, ang ALERT, ang mga volunteer doctors, nurses and lawyers, lalo na po ang St. Thomas More Association of Lawyers and Transformation sa pangunguna ni Attorney Ramil Muria, mga volunteer social workers, ganun din po ang Archdiocese of Lipa Family and Life Ministry, Philippine Mental Health Association, Dr. Jimbo Plata, Dr. Lea Mercado at iba pang mga volunteer dentists,
certified acupuncture practitioners, Confraternity of St. Padre Pio and Shrine Ministry Council, NSPP Youth at Scholar ni Padre Pio. Salamat po sa tumulong sa atin para may kaunti tayong regalong maibigay sa ating mga lolo, Mrs. Gemma De Jesus, Miss Mare Fimayo at Miss Gigi Alindogan. Ganon din po sa ating mga devotees and pilgrims mula po sa iba't ibang bikariya na malapit dito sa Pambansang Dambana, ang Vicariates 12, 13 at 14. At higit po sa lahat, taos puso ang ating pasasalamat sa mga paring nakasama natin ngayong umagang ito sa pangunguna ng Bikaryo General at mga pari mula sa nasabing bikariya 12, 13 and 14. Palakpakan po natin sila. Kasama po ang mga religious priests at iba pang mga pari mula sa iba't ibang dioceses. Salamat po at taos puso ang pasasalamat natin sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, ang nagbigay po ng magandang homilia, Reverend Father Froilan Carion. Siya po ang parish priest ng St. Teresa of the Childicious at Vicar Forain ng Vicariate 12. Sa atin pong healing presider, mamaya, ang Vicario Poranyo ng Vicariate 13 at kasalukuyang parish priest ng St. Clare of Assisi Parish, Santa Clara, City of Santo Tomas, Batangas, Father Eric Arada. At sa nanguna po sa ating pagdiriwang, ang Vicario Poranyo ng Vicariate 14, ang parish priest din ng San Guillermo Parish, Talisay, Batangas, Reverend Father Eugene Echanova. Maraming pong salamat. Noon pong nag-promote kami ng debosyon sa Jakarta, Indonesia, may mga ilang bagay na hindi man hadlang, pero naging, ano ba masasabi ko doon? Hindi siya hadlang, pero naging daan para mas lalong mapalalim pa ang ugnayan. Hindi mahirap maintindihan ang kanilang lengguwahe dahil sila ay iba ang lahi kaysa sa atin. Mahirap ding hindi rin may mga ilang bagay din na naging barrier sa aming pagpunta doon dahil hindi naman namin alam ang lugar. Pero nagkaisa po ang aming mga puso dahil sa tatlong bagay: paghahanap sa Diyos, pananampalataya sa Diyos, at ang debosyon kay Santo Padre Pio. Katulad natin, hindi naman tayo talagang magkakaintindihan at magkakaunawaan kagad kahit pareho tayong mga Pilipino. Pero hindi hadlang ang mga barriers na ito para hindi maging makabuluhan at hindi maging iisa ang ating gawain at ang ating mithiin. Basta may tatlong bagay: pananampalataya, debosyon kay Santo Padre Pio, at paghahanap sa Diyos. Nagkakaisa po tayo ngayon sa ganyang diwa at nawa sa ating pagkakaisa ay maging daan ito para mas lalo pang mapaigting ang pagsasabuhay ng ating pananampalataya, ang paghahangad sa Diyos at ang pagtulong at paglilingkod sa kapwa bilang mananampalataya. Muli po, magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
saya sa Panginoon. Magsiupo po muna ang lahat. Muli po para sa mga nagnanais mag-alay ng rosas kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas po ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Magsitayo pong lahat sa pagsisimula ng ating liturhiya ng pagpapagaling at sama-sama rin po nating salubungin ang pagpasok ng mga relikya ni Santo Padre Pio. Ating gunitahin ang buhay na banal ng isang paring kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namalas sa Kanya pagstigmata. Limang taon na Kanyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. Palakpakan po natin si Santo Padre Pio. Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at magpangamba ay lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama na Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sabay-sabay natin dasalin ang pagsisi sa kasalanan. O Diyos ko, Ikinalulumbay ko ng buong puso ang tanang kasalanan ko, hindi lamang sapagkat dahil sa kanila'y nawalan ako ng karapatan sa biyaya mo, at naging dapat ako sa iyong matuwid na parusa dito at sa kabilang buhay, kundi lalong-lalo na sa nilapastangan kita. Ikaw na Diyos na kataas-taasan, kabanal-banalan at lubhang kaibig-ibig, na ngayon ay iniibig ko higit sa lahat ng bagay. Aking kinapopootan ng kasalanan, at ngayon gumagawa ako ng isang mataimtim na pagtitika, na di na muling magkakasala sa iyo, Diyos na kaibig-ibig, at lalayuan ko na sa tulong ng inyong mahal na grasya, ang anumang maaaring maging daan ng ipagkakasala. Amen. manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, nagsusumamay kami sa iyo. Ipinadala niyo po ang iyong banal na Espiritu upang liwanagan kami at pagalingin sa aming mga karamdaman. Suguin mo muli ang iyong anak na si Jesucristo na aming tagapagligtas at ang pagpagaling sa tulong panalangin ng aming mahal na inang si Maria at ang aming patron Santo Padre Pio. Pagpalain mo at pagalingin mo kami lahat sa aming mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Hiling namin ito sa ngalan ng iyong anak, na si Kristo na bubuhay nagahari, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ay may isang babae na 12 taon nang dinudugo. Siya ay ginamot na ng maraming manggagamot at nagugol niya ang lahat niyang pag-aari, ngunit di siya gumaling, bagkus naging malubha pa. Nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa likuran nito, sa gitna ng maraming tao, at hinipo niya ang kanyang damit. Sapagkat sinabi niya, mahipo ko lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Biglang naampat ang pag-agas ng kanyang dugo, at naramdamang gumaling na ang kanyang sakit. Kapag daka ay nadama ni Jesus na may lumabas na kapangyarihan sa kanyang sarili, kaya bumaling sa mga tao. Sino ang humipo sa akin? Winika sa kanya ng kanyang mga alagad. Nakikita mo ang makapal na taong gumigit-git sa iyo at itinatanong mo kung sino ang humipo sa inyong damit? At tumingin siya sa paligid upang makita ang gumawa noon. Nang magkagayon, ang babae na natatakot at nanginginig, palibas ay batid kung ano ang nangyari sa kanya, ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ipinagtapat sa kanya ang buong katotohanan. Subalit winika ni Jesus sa kanya, "Anak, naligtas ka dahil sa iyong pananampalataya. Humayo kang mapayapa at gumaling ka sa iyong karamdaman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Muli po ay magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Tuwing ika-23 ng bawat buwan, tayo po ay nagpapalabas ng mga kwento ng pagpapagaling ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang ilan po sa mga nagbabahagi ay yung mga sumulat ng kanilang mga healing stories at iniuhulog sa ating Sanctuary of Relics. Ngayon pong buwan ng Hulyo 2026, mayroon po tayong natanggap na 98 na bilang ng mga nag-alay ng pasasalamat at petisyon. Gayun din, mayroon din pong 22 na nagsulat ng kanilang istorya ng paggaling mula sa matinding karamdaman. Sa pagkakataon pong ito, panoorin pakinggan natin ang kwento ni Ginang Carmela Marie Cruz na taga Quezon City na ipinagpapasalamat ang kanyang mga naranasang himala at pagpapala sa kanya, sa kanyang pamilya, sa tulong at pamamagitan ni Santo Padre Pio. Panoorin po natin ito. Sa panahon na tila wala ng pag-asa, ang Diyos ay nariyan at ang kanyang mga himala na siksik, tiglig at hindi humuhupa. Isang patunay nito ay ang kwento ni Ginang Carmela Marie Cruz, taga Quezon City, na patuloy ang pananalig sa Panginoon at nabiyayaan ng munting himala.
Isang kwento ng walang tigil na pag-asa at pananalig sa Diyos sa tulong at gabay ni Santo Padre Pio. Ako po si Carmela Marie Cruz. At ako naman po si Jim Carlo Cruz. Ito po si Nazrin Francesco Cruz. Nakatira po kami sa Quezon City pero tubong Bulacan po kami. Nag-start po kaming makilala si Padre Pio sa Eastwood. Doon po muna kami nagsisimba. And then, nung nagkaroon po kami ng sasakyan, nakakapunta na po kami dito sa shrine ni Padre Pio since 2017. Mas lalo pa po kami napalapit kay Padre Pio dahil noong mga panahon na kami ay humihiling na magkaroon ng baby. Bale, 8 years bago kami nagkaroon ng isang Nazrin sa tulong ni Padre Pio na mapalapit kay God yung aming kahilingan. Nag-start po kaming magpatingin sa OB noong 2016. And unfortunately, may diagnosis po kami na parehas po kaming may infertility problem na mag-asawa. Then that time po, sobrang hopeless na namin kasi parang wala na kaming chance na magka-baby, na every married couple, yun yung pangarap na magkaanak. Pero yun nga, mas pinatatag namin yung faith namin, lalong-lalo na nga na nakilala namin si Padre Pio at kumbaga lahat ng naging struggle namin sa buhay ay hiningi namin ng tulong at guidance sa kanya, parati. Siya ay sinabihan ng doktor na magpa-surgery kasi meron siyang varicocele, for varicocele repair siya. Hindi kami decided na mag-undergo ng surgery. So, nung time na yon, nag-stop kaming magpatingin. And umasa na lang kami na through prayers, maipagkakaloob sa amin yung baby. Then, nung 2019, nag-start ulit kaming magpatingin kasi 3 years na yung nakalipas pero hindi pa rin kami nabiyayaan in a normal way. Nakapagpa-opera na din siya nung time na yun. Napag-decide na magpa-opera. Yes, and then naging maganda naman at naging successful naman yung operation. Then naka-4 kaming procedure. Fail lahat siya. Ang tawag po sa kanya is artificial insemination. Yun po yung process para makabuo ng baby ng mga hirapong magkaanak kagaya namin. Then, nung after po ng last procedure namin that year na nag-failed pa rin, sabi po sa amin ng OB is for IVF na kami. Parang pagod na rin po kami physically, emotionally, pero spiritually, mas pinatatag po namin yung faith namin together na in time, maipagkakaloob. And then, nag-stop po kami kasi nag-pandemic. Tsaka yun nga po kasi for IVF na kami, ayaw po namin magpa-IVF. So, nung 2023, nagpagamot na po ulit kami. 2024, nag-undergo po ulit kami ng same process, yung artificial insemination, IUI. At yun po yung time na wala kaming ibang tinakbuhan, kundi itong shrine, si Padre Pio. Na sabi namin, sobrang hopeless na namin. Nung first, nasabi ko, parang ayoko na. Kasi wala na kaming hope. Then nung second, failed ulit. Takbo ulit kami dito. Dito lang kami umiiyak. Na even family namin, hindi nakakaalam ng pinagdadaanan namin. If wala pa rin sa last procedure, tigil na po kami. Siguro, naging instrument din siya talaga ni Lord para gamitin, na matulungan kami na hindi pa rin kami mag-proceed sa IVF. May pag-asa pa. Na may hope pa. Then, yun po, nung third procedure namin, hindi rin maganda yung naging result ng test niya. Na hindi talaga goods yung cells niya that time. Actually, yung time na yun is, Black Saturday siya. Tapos, nag-pray lang kami. Sabi ko sa kanya, umiiyak na ako. Dad, diba kapag patay si Jesus, baka hindi niya tayo mapakinggan. Pero sumagot siya sa akin. Sabi ko sa kanya, di ba mahal, pag may namamatay, may nabubuhay. Yun yung kasabihan na... Kasabihan ng mga matatanda yun, di ba? Sabi ko, siguro, ito na yun.
Tapos, after namin magdasal, Opo. na-test ulit yung stock ni Doc. Yes po. Sabi niya, Jim, May, gumanda yung sperm mo. Pagbalik po namin, may namin, good news na Pagbalik namin. minutes lang po siya na nangyari, nag-pray lang kami, umiyak kami doon kasi nga hopeless na talaga kami. Pero pagbalik po namin doon sa clinic, may good news na agad yung staff ni Doc. Tapos yun, sabi po ng doktor namin, instrument lang po siya ni Lord. Si Lord talaga yung makapagpapagaling sa amin. Tapos yun, talagang sinurrender lang namin sa kanya lahat nung oras na yun. Tapos nung after 10 days, nag-PT po ako, positive na. Kasabay ng resurrection niya yung conception ni baby. Kasi yung day na yun, yung procedure namin, then kinabukasan yung resurrection, yun din yung pagkabuhay ng baby namin na na-conceive ko siya. Walang ibang tumulong sa amin kundi si Lord, si Padre Pio. Yung lahat ng pinagdasal namin, hindi niya kami binigo. Kasi wala naman kaming ibang pinanghawakan kundi yung sinasabi niya na pray, hope, and don't worry. Kapag magdasal kami at i-surrender namin sa kanila lahat, pakikinggan niya kami at hindi kami dapat mag-alala. Kung magkakaroon ng pagkakataon yung mga katulad namin na may ganitong case, sana mabiyayaan din sila katulad namin. Basta maniwala lang sila kay Padre Pio. Yes po. Sa akin po, wala akong ibang sasabihin sa kanya kundi maraming salamat sa miracle na pinagkaloob niyo sa amin ni Lord. Utang ko talaga yung buhay ng anak ko kay Padre Pio, kay Lord. Lagi ko yung sinasabi sa prayer ko. Alam niyo po, simula nung ipinagkaloob po sa amin si baby, wala na akong ibang hiling kundi good health lang sa family namin at puro pasasalamat at papuri lang talaga yung lagi kong sinasabi. Yun po. Ang karanasan ng Pamilyang Cruz ay patunay na ang patuloy na pananalig sa Diyos ay magbubunga sa isang mabuting hinaharap. Sa gitna ng kawalan ng katiyakan, ang pananampalataya ay naging daan tungo sa pag-asa at himala. Nawa ay magsilbing inspirasyon ang kanilang kwento sa lahat na patuloy na manalangin, umasa at magtiwala sa Diyos at maging positibo sa magandang bukas na nakalaan sa atin. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanyang ginawa sa Pamilya Cruz. Kung kayo rin po ay may kwento ng naranasang himala, mga pinagpapasalamat sa Diyos, maaari din po kayong magsulat ng inyong kwento ng kagalingan at himala, ihulog sa ating Sanctuary of Relics o dili naman kaya ay direktang makipag-ugnayan sa atin pong opisina upang magsilbing inspirasyon para sa lahat ng mga mananampalataya na patuloy naniniwala at nananalig sa poong may kapal, sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio. Sa pagkakataong pong ito, tayong lahat ay tatayo. Itataas natin ang ating mga kanang kamay, tanda ng ating pagsuko sa Diyos. Ilalagay ang ating kaliwang kamay sa ating dibdib upang damhin ang presensya ng banal na Espiritu habang inaawit natin ang Come Holy Spirit. Holy Spirit, I need thee. Come, Holy Spirit, I pray. Come,
Halina, Espiritu Santo, tagapagdala ng kagalingan at kaliwan. Ibus mo sa amin ang iyong kabanalan ang nagpapanibagong biyaya. Punuin mo ang aming mga puso na iyong presensya habang hinagad namin ang iyong patnubay at lakas. Bigyan mo kami ng katatagan upang harapin ang bawat araw na may panibagong kalusugan dahil alam namin na ikaw ang tunay ng pinagmumulan ng lahat. Sa tulong at pamamagitan ni Santo Padre Pio at ng mahal na Birhen Maria, hinagad namin ang kapangyarihan na iyong pag-ibig upang hugasan ang aming mga kasalanan at gawing dalisay ang aming buong pagkatao. Banal na Espiritu, linisin mo ang aming isip, diwa at kalooban. Ilapit mo kami sa iyo at bigyan kami ng kapangyarihang gawin ang iyong kalooban upang aming buhay ay madala ng kaluwalhatian at karangalan sa iyo magpakailanman. Holy Spirit, I need Holy Spirit, I pray. With your strength and your Power, special way. Panalangin pa sa pagpapagaling. Sabay-sabay, Panginoon, kayo po ang lumikha sa akin. May karamdaman ngayon ang aking katawan, diwa at kaluluwa. Hinihiling ko po na ako'y inyong pagalingin. Ako po'y papanibaguhin ninyo. Pagalingin po ninyo ang aking katawang kayo ang lumikha. Panariwain po ninyo ang aking kaluluwang nilikha ninyo para sa walang hanggang pag-iral. Kayo po lamang ang lubusang makapagpapanumbalik ng aking kalusugan dahil kayo po ang lumikha sa akin at tagapagligtas ng aking buhay. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin po ninyo ang aking katawan, diwa at kaluluwa, upang maialay ko ang aking buhay para sa inyo. Amen. Panalangin sa pamamagitan ni Padre Pio. O mahal na Santo Padre Pio, Buong giting at tahimik na tiniis nyo ang mga hapdi at kirot ng 5 sugat ng Panginoong Hesus sa loob ng 50 taon. Kumpara sa inyong naging pagdurusa, gasino na po ang aking dinaranas at pinagdadaanan ngayon. Tulungan niyo po ako na maging matiyagarin sa pagtitiis at pagdarasal. Palakasin niyo po ang aking loob na humingi sa Diyos ng awa at patawad, lalo't higit sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Nawa, lagi kong bigyan ng panahon ang aking sarili na makisalo sa banal na misa kasama ng kapwa, lalo na tuwing linggo. Pagalingin niyo po ako. Alisin niyo po ang anumang nakakaligalig sa akin, sa ngalan ni Kristong aking Panginoon. Amen. pagbabasbas ng relikya at pagpapain ng langis ni Santo Padre Pio. Sa pamagitan ni Santo Padre Pio, pagalinawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama, na Anak, Espiritu Santo. Amen.
Sa pagkakataon pong ito, ating isasagawa ang individual na pagpapahid ng banal na langis para sa ating lahat. Tayo po ay gagawa ng hanay sa bawat pagitan ng ating mga upuan ng maayos. Mayroon po tayong mga ushers na gagabay po sa atin. Ang lalagyan po ng langis ay ang atin lamang mga noo, gayon din ang atin pong mga palad. Kaya't ito pong mga palad na ito ay ating ilalahad. Kung mayroon po kayong ibang bahagi ng inyong katawan na nais po ninyong mapahiran ng banal na langis, kayo na po ang bahalang magpahid sa mga bahaging ito. Maraming salamat po at isasagawa po natin ang bahaging ito ng tahimik. Napupuno ka ng grasya.
magsitayo na po ang lahat. Panalangin na pagbabaswa sa mga gamit sa panalangin. O Panginoon Diyos, ikaw ang buka ng lahat ng pagpapabiyaya. Ibus mo ang iyong bendisyon sa mga gamit nito sa panalangin, mga rosaryo, mga imaheng dasalan, mga bulaklak na rosas, nagpapaalala sa iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ng mga ito ay matamo na iyong awa at biyaya. Labi mong tularan nila ang kabanalang aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalangking makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, na Espiritu Santo. Amen. Humay kayong mapayapan. Salamat sa Diyos. Maaari na po nating ialay ang mga rosas kay Santo Padre Pio.